Hi mga kaplantids, tayo ngayon ay magpropa ng ating Humalomena dahil marami na silang mga anak. Ayan siya. Yan, dami na pala. Ay, may bulati man. Kaya pala may bulati. Yan talaga ang sakit ng basta maroon siyang bulati. Payat ang ating tanim. So, ipropa natin siya mga palangga dahil marami na siya mga anak. Ito siya meron siyang isa, yan, perfect. Tapos meron pa itong malaki na anak. Yan, buhay na yan basta meron siyang roots, okay na yan. Yan, ang haba ng kanyang roots. Tatlo. So pwede natin siyang gawing 4. Ayan. So, bali 4 ang ating seedlings ngayon. So, ang composition natin ay bunot at saka palay. Chap-chap na bunot pa rin. Medyo presko nga itong bunot. Kailangan talaga yung mga bunot na tuyong-tuyo dahil hindi siya acidic. So, dito natin ilagay mga kaplantids yung ating pinakamalaking homa. Kailangan siya ng malaking pots upang kanyang mga dahon ay lumaki din. Tanggalan muna natin siya ng sa gitna. Ayan siya. Sige, lagay natin siya sa gitna. Kailangan na malaking pots para lumaki naman yung kanilang mga dahon. Maliit ang kanilang mga dahon dahil maliit din ang paso. So, yun siya ngayon. Malaki na ang paso niya. Meron pa rin siyang anak dito na isa, pero maliliit pa, dalawa. Maliliit pa, hayaan muna natin siya. Tapos lagyan ko yan siya ng fertilizer, osmocot. I-osmocot lang natin yan siya. Tap muna tayo. Ito sa malaking pots dahil napansin ko maliit ang kanyang mga dahon. Maliit ang paso, maliit naman ang dahon niya. Kaya kailangan natin na ilipat dahil marami na itong mga roots. Yan, ang mga roots niya. Kaya need na talaga na ilipat siya sa malaking lugar upang lumaki naman ang kanyang mga dahon. So dito natin siya ilipat. Kung malaki masyado yung ating mga paso, maging malaki din ang mga dahon ng ating mga homa. Mas gustong gusto nila sa malaking pots. Kaya nito siksikan na talaga. So ito naman, dito natin yan itatanim sa medyo maliit pa ng mga pots. Kaya maliliit sila. Yung ating potting mix, bunot at saka palay.
lalo silang namumulaklak kung ito mga potting mix natin ay mga bunot. Kaunti lang ang palay, mas maraming bunot ito. Kung pwede nga 100% ang bunot, mas maganda siya. Basta Anthurium family, mas gustong gusto nila na 100% yung bunot ang ginagamit natin. Yan siya. So, better na ang kanyang lugar ngayon. Medyo malaki ang paso niya. I-observe ko pa yan siya kung maliit pa rin ang kanyang mga dahon. Ilipat ko pa siya sa napakalaking paso para lalo siyang lumaki. Saan na ba yung paso niya? Ito naman ang dati niyang paso. Maliit pa, parang kaunti lang ang diferensya. Meron naman tayong malaking masyadong paso, pero sige, tingnan muna natin yan siya. Kung meron bang pagbabago pagkatapos niyan. Ito naman, malaki ng paso niya. Yan. Tapos, itong ating mga homa, dito din natin sila ilagay yung mga natin. Ito ang pinakamalaki. So, dito din siya. Take note, ayaw nito sa direct sunlight, ha? Masusunog sila. Mas gustong gusto nila sa mga lugar na indirect sunlight, lalong lalo na yung mga morning sun. Mas okay sila sa morning sun. Meron nga ako doon, nilagay ko sa lupa. Mas maganda sila kung sa lupa. Kaya lang wala tayong lugar dito. Kung sa lupa natin ito ilalagay, lalo silang lumaki. Pero yung potting mix natin, lagyan pa rin natin sila ng bunot kahit sa lupa natin ilagay. Para lumaki yung kanilang mga dahon. Ayan siya. At saka gustong gusto din ito na diligan palagi. Pagkatapos diligan natin, kailangan naman ma-drain agad. Hindi din manatili yung kanyang tubig dahil malalanta din ito. Kailangan ma-drain siya agad. Cut. Mga palanga ang ating homa, lagyan na natin sila ng osmocot para madali silang tumaba. Ilagay tayo sa ano lang para hindi sila din masunog. Slow release. Matagal man ito siyang madilyot, dahan-dahan ito siyang madilyot. Yan siya. Lagyan natin ng fertilizer. Osmocot siya mga palangga. Ito din, lagyan natin siya. So, dati, binili ko sila ng napakaliit lang. Ngayon, nanganganak, ito siya, nagiging 5 na. Ito, wala pa rin. Gusto ko siyang maging malaki yung kanyang mga dahon dahil maganda talaga ang kanyang mga variegation. Meron naman akong mga homa, ibang variety, pero mas maganda ang mga variegation ito. So yan nung po mga palangga, sana po ay meron tayong natutunan sa araw na ito. Sa inyo po lahat, huwag pong kalimutan i-follow ang ating FB page. Marami pong salamat at bye-bye.